Nahulog sa ilog ang isang kuliglig matapos bumigay ang bahagi ng tulay na yan sa Kalanasan, Apayao. Ayon sa uploader ng video, makailang beses pang dumaan ang kuliglig sa tulay na gawa sa kahoy para ihatid sa nakaabang na truck ang karga nitong palay. Tulong-tulong ang mga residente na iahon ang kuliglig. Nagtamo ng galos ang dalawang sakay nito. Sinuri na ng lokal na pamahalaan ang tulay para makumpuni ito. Posible magpaulan sa ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas. Huling namataan po yan sa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At mataas pa rin ang tsansa nitong maging bagyo na tatawaging Wilma. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa silangang Visayas o Timog na bahagi ng Luzon sa Biyernes o sa weekend. At posible pang magbago yan kaya tumutok po sa mga update. At dahil sa LPA, nakataas ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, pati na sa ilang probinsya sa Bicol Region. Umiiral din sa ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shear line, amihan at localized thunderstorms. Nilinaw ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hindi inalok sa kanya ang titulong Miss Universe Asia. Habang si Alden Richards, ibinahagi naman ang mga aral at pinagdaan ng pagsubok sa 15 taon niya sa showbiz. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sa kabila ng tagumpay at blessings na natatanggap na Alden Richards sa kanyang 1.5 dekada sa showbiz, kalakip din ito ang mga aral na natutunan at mga pagsubok na hinarap, lalo na sa pakikitungo sa iba. How I wish I could have go back to the times na nasaktan ako ng mga tao and I've hurt some also. Gusto ko lang siyang balikan. But yun nga, kagaya nung sabi ko. Para baguhin? Para just to, baka kaya lang itama ulit. Para lang mawala yung sakit sa nasaktan ko and mawala yung sakit dun sa nanakit sa akin. Medyo yun kasi yung parang things that I tend to go back to. Na what if hindi kaya nangyari yun? What if okay? What if? Yung the what ifs of life. Ang lalim niya. Yeah. May pangalan ba yan? Marami naman sila. Naging mas malinaw din daw sa aktor ang mas malaking calling sa likod ng kanyang mga ginagawa. Whatever it is that I'm feeling, gusto ko na si-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili. There's no fulfillment with a success that's being celebrated by just, one person. Being able to be here and, be a platform of inspiration to make people feel like that their lives are getting better every day with the things that you do. I think that's my higher calling. Kaya walang pagsidlan ang pasasalamat ng aktor sa lahat ng kanyang tagumpay na ipadarama daw niya sa pamamagitan ng isang event. Ang AR-15 moving forward sa December 13 at the City of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. Gusto ko maramdaman nyo na parang there's nothing but gratefulness and appreciation yung past 15 years. And lahat kayo kasama doon. Nilinaw naman ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hindi niya tinanggihan ang titulong Miss Universe Asia 2025. Kinumpirma ito ni Atisa kanina sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda at sinabing hindi naman ito talaga inialok sa kanya. At kung sakaling inialok, tatanggihan daw niya ito. Nag-assume pa nga ako eh. Even before in-offer sa akin, sabi ko kay Mama J, pag nag-offer, Mama J, pag nag-offer sila, wag na nating tanggapin. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero in-assume ko lang, hindi naman nila in-offer talaga. At nang tanungin kung ang pagpasok sa politika ang susunod niyang plano. No, Tito. Talaga? You wouldn't get into politics? I tried to for a while. I thought I was gonna get into it. Pero That's why sabi I ko, asked you. Oo, parang hindi pa kaya ng skill set ko. Oo. So now, I don't know yet. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.